Hello sa lahat. Ako po pala si Nita. 25 years old estudyante. At mag-graduate na ngayong pasukan sa college. Huli na ako nag-college. Napag-isip ko na lang na pumasok ulit. Pagkatapos ng di natuloy ang kasal namin ng mapapangasawa ko na sundalo. Sa akin siya nangako ngunit may ibang pamilya pala siya. Kaya wala akong nagawa kundi mag-move on at kalimutan. Bukod doon, meron ng binuong plano ang gobyerno sa amin na gawin ang maputik naming kalsada. Laking tuwa namin nang mabalitaan na ipapaayos na ng gobyerno ang aming kalsada. Kaya dumating na nga agad ang mga equipment at iba pang kagamitan. Sa araw-araw namin na pagdaan may isang engineer na medyo hindi pa gaanong matanda. Pero pogi grabe din ang apel niya, malakas ang pakiramdam ko na nagugustuhan niya ako nito. At di nga ako nagkakamali. May isang beses hinintuan niya ako sa daan. At nakipag-usap mabait siya at medyo kinilig naman ako. Medyo malapit lang naman daw ang bahay namin doon sa site nila. Ihahatid na lang niya ako at pumayag naman ako. Hanggang hindi lang yun isang beses nang nangyayari. Sa isip ko tingin ko din na parang sinasadya na niya ito. Para naman kasing alam na niya ang schedule ng uwi ko. At doon nagsabi na siya ng totoo. At crush niya nga daw talaga ako. Sabi pa pwede niya ba daw ako mahalin. Pero meron daw siya asawa at isang anak. Di naman ako ganun pa bibi. At saka malayo naman ang pamilya niya. Kaya pinatulan ko na. Nag-oo na kaagad. At hindi ko na pinakawalan baka sa iba pa mapunta sayang naman. Simula noong naging kami sabi pa niya mag-apartment ka na lang. Ako na magbabayad. Akala ko yun lang. Hindi ko sukat akalain pati groceries ko sagot na niya. Pati mga kagamitan at may allowance pa monthly. Syempre di naman na ako bago. May nakaraan na sa akin. At doon may nangyayari talaga sa aming dalawa. Sumapit ang December. Umuwi siyang Maynila doon sa pamilya niya. At iniwanan na lang niya ako ng allowance. Habang wala siya sa panahong yun. Meron akong kachat na afam sa dating site. At hindi nagtagal at pinuntahan niya talaga ako dito sa Pinas. Syempre sinecure ko na hindi ako mahuhuli ni engineer. Kasi malayo siya. Kasama ko ang aking kaibigan na bakla. At nakipag-meet up kami kay afam. Sabay pinagsyupang kami halos pag-anda lang ang pinagbibili namin. Kain at gala. Nag-check-in kami sa hotel. Pero bukod po kami ng room. Walang ana-ana na nangyayari sa amin ni afam. Hanggang makauwi na siya. At nag-iwan ng malaking halaga sa akin. Nang bumalik si engineer dito sa probinsya namin. Pagkatapos 2 buwan, sumunod din ang kanyang asawa. Siguro dinalaw siya. Marites tayo. Kaya pa worry ako na dumaan doon sa site nila. Para makita kung maganda o pangit ang asawa niya. Medyo okay naman. Nang lumaon napakaseloso na ni engineer. May minsan nga nag-away kami sa sasakyan niya. Yun pala nakalimutan niya na meron siyang kasamahan na kasama namin. Kinausap na lang niya na kung anong narinig niya hanggang doon lang. At binayaran niya. Ang alam kasi ng katrabaho niya na pamilyado siya. Malapit na akong matapos sa pag-aaral. At malapit na rin matapos ang daan na ginagawa. Dito sinisigurado ko na lahat ng pera na nakukuha ko. Diretso sa bangko ko. Gagraduate akong may pera. Ginamit ko lang naman ang utak ko. At saka may karapatan din akong sumaya. At malapit na din magretiro si engineer. Tamang-tama pag-graduate ko at babalik na siya sa tunay na pamilya niya. Malaking tulong din sa akin si engineer. Dahil siya lahat gumagastos sa pag-aaral. At nakapag-graduate na nga ako ng college. At nagkataon na tapos na rin ang trabaho nila sa kalsada at umuwi na siya sa pamilya niya. At ako ngayon ay nagkaroon na ring trabaho. Hanggang dito na lang at maraming salamat.